Humagulgol habang inaalala ni Rosaline ang mga huling sandali ng kanyang pamangkin na si Marichan na binawian ng buhay matapos masangkot sa isang disgrasya sa Barangay Bunawan proper noong Oktubre 21, araw na Sabado. Ang bata namatay sa edad na 5 taon. Ayon sa tiyahin nito, lumabas sandali ang bata upang bumili sa tindahan na malapit lang din sa kanila nang bigla itong nabundol at nakaladkad ng isang pribadong sasakyan. Dagdag pa ni Rosaline, mangungulila siya sa lambing ni Marichan. Bibo, mabait at marespeto pa naman ang bata sa mga nagkakatanda. Nga nakuha siya sa pangit na sitwasyon. Sa dili nga na muudawat ka sitwasyon ang pagkuha siya. Sa investigasyon ng Bunawan Police Station, napag-alamang ang sasakyan na nakabangga sa batang si Marichan ay ang sasakyang ginamit ng isang grupo ng mga politiko sa kanilang motorcade o habang nangangampanya. Ayon kay Police Major Jake Goles, bago ang bata, una nang nabundol na sasakyan ang isang motorsiklo. Nabungguan niya yung motor, nabunggo niya, din nakabig, pag asada process ng pagkabunggo, nakabig niya pato ang Honda Fit, ang sasakyan. Then papunta naman siya doon sa may tindahan, matik manggod. Siguro na mali siya ng apak, baka ang intensyon niya is apak siya ng preno, ang naapakan niya is accelerator. Sugatan sa aksidente ang iba pang individual, kabilang na si Andrew Tamsi, ang driver ng nabanggang motorsiklo. Nasa kustodiya na ngayon na Bunawan Police Station ang suspect. Depensa nito, hindi niya sinasadyang masagasaan ang bata. Bantay po na po dahil tao dito speakers. Kaya po pasaylo sa pamilya kaya wala ginako gitoyo, discuss siya. Posibleng haharap sa patong-patong na reklamo, kabilang na ang reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injury at damage to property. Sinugot naman ng kampo ng Kapitan Ronnie Odenya na Bunawan proper ang lahat ng pangangailangan ng pamilya ni Marichan at ng iba pang sugatan sa aksidente. Tanan ma'am, ikan sa ospital o ikan natong gahapon pagka-awatong isang adlaw ko ba ito? O sa adlaw. Ako ba yung kuyugan sa ospital? May paalala naman ng COMELEC sa lahat ng mga kandidato. Have to also exert the most efforts na safe ang atong pagpangampanya. It's not just campaigning for the sake of campaigning. It has to be safe for everyone. Nanawagan naman ng otoridad sa lahat ng mga kandidato makipag-ugnayan sa kanila upang magabayan sa daan habang nagmo-motorcade ang ngayong panahon ng kampanya. Mula rito sa Davao City, Claudette Loreto para sa Bayan.